Tangina mo, digong nagbibiro lang naman ako, bakit asartalo kayo? Tangina mo kasi paasa ka na magje-jetski sa West Philippine Sea tapos nagpakulong ka naman kupal ka dapat kasi dun ka sa amin nagtago libre pachupa mo sa akin. So yun lang, salamat sa inyo. Gagamit ka ng mga, alam nila, sikat na tao yun eh. Sikat. Influencer. Basta alam lang nila sikat yung tao. Hindi na nila iniisip kung sira ulo yun o hindi. Di ba? Oo nga, tama. O, isipin, ang kanyang gawain magpatawa. Okay naman yun. Marami naman tayong komedya. Maraming komedyante. Nakita mo naman yung mga institusyon sa komedya. Dolphy. King of comedy. Sino ang makikipagdebate na yung mga tao ngayon nakapagbigay ng talagang kasiyahan, pagpapasaya sa marami nating kababayan? Lalong-lalo na sa kahirapan ng buhay, di ba? Panchito, di ba? Aping Daldal, Chiquito, marami. Pagpapasaya, isang lehitimong gawain, isang lehitimong profesyon. At talaga namang kailangan ng isang lipunan. Alam nga naman, puro lang tayo kalungkutan naman. Hindi naman pa pwede yun. Wala bang, di ba? Oo. Pero kapag gumawa ka ng isang bagay, pinilit mong magpatawa, para alipustahin mo ang kapwa mo. At the expense of others. Di ba? Pangalipusta, panlalait. Nasa tamang pag-iisip ba yung tao na yun, Nelson? Parang binanggit nyo kanina, parang Pareto. Ikaw lang sumaya. Pero yung isa ay pinalungkot mo. Hindi, malayo ang Pareto ron eh. Meron doktrina pa yun, kaya ayoko na lang palawakin. Ang ibig ko sabihin doon, kung talagang ang gawain, kung talagang legitimate, ba't di ka ba makakapagpatawa nang hindi ka mga alipusta ng kapwa mo? Siguro pwedeng tanungin eh. Wala bang kamag-anak yun na magpapayo sa kanya? Yun talagang tunay na kamag-anak. Kaibigan. Kaibigan kaya. Nakakaawa eh. Di ba? Sino bang tao ang masasabi mo na walang kapintasan? Lahat naman ng tao. Tama naman. Pero huwag mong gagawing katatawanan yun eh. Lalong-lalo na ikaw ang pinakamaraming kapintasan. Halimbawa. Sa bagay, siya nga, may problema sa sarili niya eh. Hindi niya malaman kung lalaki siya o babae siya. Problema yun. Alam mo, sa psychology, ang tawag doon yung cognitive dissonance. No? Marami tayong masasabing doktrina eh. Ang katapus-tapusan lang yan eh, dapat para ang ating bansa ay maging progreso. No? Lahat tayo. Ano man ang profesyon natin. Magpakasigasig tayo, magpakasipag tayo. Noong isang araw, nakakita ko ito eh. Yung tungkol sa transparency at accountability habang pinag-uusapan ng 2026 budget, meron pala kayong Senate Concurrent Resolution number 4 na pinagtibay. Ano po ba ito at paano magiging transparent ang pagpapasa ng budget? Ayun nga, gumawa ng Concurrent Resolution number 4 na kung saan ay nilalayon na para sa ganon mapaigting ang transparency at saka accountability. May kinalaman sa paglalatag ng national budget para sa susunod na taon, 2026. Ay inakala ng Senado na sinuportahan ko ito kaya lang siyempre kinakailangang ilatag pa rin yung practical na mga consideration kung paano matutupad yung adhikain na yon. Yes. Kasi gusto nilang i-involve yung publiko sa pag-access ng impormasyon, lalo na yung participation sa budget process. So sa akin lang, from practical standpoint, sabi ko, okay ako dyan. Kaya lang, baka ako sabihin ng tao, kayo naman kaya nga namin kayo binoto ko, yung representatives namin Sa dami ng problema namin araw-araw, sa pagbabalikat ng ating mga pamilya, bawat isa sa atin ay mga pamilyang binabalikat, pinoproteksyonan, sinisinop. Pati ba na yung paglalatag ng budget, kaya kami nag-elect, naghirang kami mula sa mababang kapulungan hanggang sa mataas na kapulungan. Kayo po ang nandyan, inaasahan namin
na magtatanggol po sa kapakanan namin, lalong-lalo na po yung pag-uusap tungkol sa paggamit ng ating pondo. Okay ba, mamaya? Ganun ang sabihin nila sa atin. Yes. Ano po ba yung magagawa namin na hindi nyo kayang gawin? Public access di ba? Aha. Ibig ba sabihin kako, pag humingi tayo ng impormasyon, hindi na tayo bibigyan. Pero yung taong bayan, pag silang humingi, bibigyan. Participation, halimbawa, nandun na ako. Siguro, hindi yung general public. Siguro yung may mga kakayanan na makialam na nanggaling sa public at large. Halimbawa, yung akademya, yung mga may kinalaman sa mga financial reports, yung mga ganyan, yung mga CPA, di ba? O yung mga grupo na talagang nagbabantay sa kapakanan ng transparency. Siguro yun lang. Pero yung public at large, gaano kasi naglagay ng parang may website, kailangan daw doon mayroong platform na kung saan papasok lahat ng mungkahi, lahat ng suwestyon, lahat ng komento. Palagi mo na lang na 100 million na papasok diyan. Paano natin ibebet? Sabog. At paano makakaasa na ilan ba talaga ang tatanggapin? Gaano karami? So, yun lamang pag-screen, yun lamang pagsusuri ng halos 10 milyon, halimbawa, 10 milyon na lang na feedback na ibinigay sa atin. Baka mamaya, di natin nabigyan ng pansin, magagalit. Kayo naman, nag-open kayo kunwari ng isang bintana para sa amin na kung saan kami pwedeng direktang magsusog, kami pwedeng magmungkahi sa inyo. Wala naman Consuelo di Bobo lang pala Di ba? Katulad ka ako nung nangyari nitong 2025. Budget. This is the most anomalous and scandalous budget ever concocted by the Philippine legislature in modern history. Isip-isipin mo ako. 12 pahina. Kinabibilangan ng halos 28 blanco. Blanco. Hanggang ngayon, kaya nga tayo napunta sa Korte Suprema, kinu-question yung validity ng 2025 budget. Kasi nung ibigay na sa Pangulo, enrolled budget na, nandun na Pero nung nandun sa amin, nung ibigay ka ako, yung BICAM report, by email pa binigay yun. May mga blanco pa. Yun lamang, paano babasahin yung may kita 400 pages? Ito dami. Pero doon sa bandang huli, nakita ko yung mga blanco. Pero ang tanong hanggang ngayon, sino ang nag-fill up ng blanco at anong figura ang inilagay? Ayun. Sinong nag-authorize? Sana man lang ako kung merong isang natirang isang pahina doon. Lahat po nang nakita niyong blanks. Ito po yung mga katapat na ilalagay. O, halimbawa, from page X, ito po ang ilalagay. Page ganito. Ibig sabihin, ay talagang inorderan yung at talagang nagkaisa na ito ang ilalagay sa mga blanco lang kaya nagmamadali tayo, pero ito po ang ilalagay ng mga material particulars. Wala po yun Ngayon, ang tanong, sino po ang nag-authorize na maglagay na sino? Paano niya na saan nakuha yung ilalagay? O yun po, paano? Naintindihan ko ako yung kawastuhan ng inyong hangarin na maging transparent tayo. Pero bago tayo mapunta ron, tayo mismo ang magbabantay. Tama. Di ba? Kaya ko na lang sabihin, sa Senado hindi kayo kumibo. Nakapirma kayong lahat. Hindi kayo kumibo Kasi kung kasama ako doon, teka muna ba, ano ba ito? Bakit may mga ganito? Yun lang naman ang pinagtalunan. Pero ako, suportado ko yung hangarin. Sapagkat mabuti naman, mapaigting natin ang transparency and accountability dahil pera ng tao yan.